Hi, so I'm Nikisha C. Almazon. And I am Anamari Bininay, and we are going to present Magnificence by Estrella de Alfon. So first, I'm gonna talk about the Region 7. So Region 7, also known as Central Visayas, was composed of Cebu, Bohol, Negros Oriental, and Siquijor. So Central Visayas is the second smallest region in the Philippines with a total of 42.923 kilometers. So this constituents 5% of the Philippines land area. Central Visayas food is the home for many attractions. So if you would visit Central Visayas, you would discover its white sandy beaches, unspoiled natural wonders, scenic terrains, and more. So some of their tourist destinations are kanang Apo Islands, na dito ang Malapascua, Boracay, Fort San Pedro o kanang Magellan's Cross mo na ang some of their tourist destinations. Then ang Central Visayas food is the most developed and the fourth largest regional economy in the Philippines. So there are host of many kanang industries including kanang food processing, na dito ang houseware, furnitures, ICT or and IT enabled services. So there are many kanang industries that's why they are the fourth largest regional economy in the Philippines. Autobiography of the author. So si Estrella de Alfondiay was born on San Nicolas, Cebu City on March 27, 1917. So even if iyang parents were shoekeepers, she still managed to attend college and study medicine. So kani si Estrella de Alfon, she was only a student when she started getting her fiction published by the Grand Weekly Magazine, Philippine Magazine, and Sunday Tribune. So, kani si Estrella de Alfon, during her college days, she was misdiagnosed with tuberculosis. Moto siyang she was sent to a sanitarium to be quarantined. Na during her quarantine days, dito niya na-decidean nga mo-resign na siya sa iyang pre-medical education. So, she left medical school and acquired AA degree or the Associates of Arts degree. Then, Estrella de Alfon, she was a nude story writer, playwright, and a journalist. So, in spite of her being a Cebuan na bitaw, kay she wrote almost exclusively in English. So, ayang kasagaran niyang kanang mag-write siya story is, ayang language na gamiton is English jud. So, her first story kay Gray Confetti was published on 1935. Then, ang kani si Estrella de Alfon, she was the only female member of the Veronicans. Nya kaning Veronicans is an avant-garde groups of writers in the 1930s which led by Francisco Arellana and H.R. Ocampo. So, ang kani si Estrella de Alfon kay she was also regarded as their muse kay sira masadang isa ka female member. Then before the kanang World War II, si Estrella de Alfon married Bernardino Rivera, whom she had 5 children and 10 grandchildren. So, pag kanang time goes by, si Estrella de Alfon was appointed as a professor of creative writing in the University of the Philippines. So, she was also a writer. She was also a member of a UP Writers Club. Then in 1979, she received a National Fellowship in Fiction kanang post siya at the UP Creative Writing Center. Then dayon in her 1950s kay si kanang Estrella de Alfon kay kanang nag-wrote siya og kanang short story which entitled Fairy Tale of the City, which kanang gi-condemn siya sa kanang Catholic League of the Philippines tungod kay obscene ra daw ang kanang ihang story. So she was even brought to court for these charges. So kanang some of her fellow writers kay did stand by her but some are not. So some sad kay wala sad ni support sa iya which hurts her deeply. Then and lastly si Estrella de Alfon died on December 28, 1983 from a heart attack. Vocabulary check.
So first is the envy. So kaning envy is when you feel discontented. Then second is the squirming, kanang mo wriggle ka or imong i-twist imong body kay naka-feel ka og nervous baron or kanang discomfort. Then third is the sarsaparilla. Mao ni siya ang tropical plant used throughout history to treat conditions like arthritis, psoriasis o kanang syphilis. Then kanang fourth is the tableau. It is a group of models or the motionless nga figures. Fifth is the scrub. It is when you rub someone or something hard as to clean them. Then ang scampered is to run or move quickly. Then ang fumbled, it is to handle something in an awkward or kanang clumsy way. Then last is the eloquent. It is to clearly showing meaning. Then dayon ang characters of the story, mo ni sila si Vicente. Si Vicente is a bus conductor and a tutor. Then ang little girl kay isa shy, timid, og inosente siya nga bata. Then ang boy pod kay kanang playful, kiat siya nya oblivious gani kanang lacking of awareness. Then ang kanang mama is a strong and prideful woman. Then ang lucky pod is ang father pod is a quiet siya pero trusting man siya. So next is the character. So the first character is si Vicente. Mao na siya bali ang antagonist sa story. So siya mo'y bus conductor ug ang tutor. And next is the little girl. Mao na siya very innocent, very timid na siya, and siya maoy i-take advantage ni Vicente sa story. And next is the little boy. Mao na siya ang igsuon sa little girl nya sila duha maoy gitudloan ni Vicente, gitutoran, and very playful inana ra siya. Then next is the mother, the brave one, the prideful woman. Siya maoy nakakita sa kang Vicente nga gitake advantage iya anak. Next is the father, very quiet ra na siya and very and a trusting man. Genre is literature and fiction. So, Magnificence by Estrella de Alfon. So, sa exposition nga part, kay kanang naay couple nga naay son and daughter. Then, ang kani silang son and daughter, kay nang eskwela na ni sila. Kay ang girl man dyan is 8 years old, niya ang boy pod kay 7 years old. Niya mo to kay, ang parents pod sa mga bata is naay nindot og job. Kay ang unya ang mama kay kuan ang mihang mama ay kanang president sa ilahang village. Then one day kay gamiting sila ato, gamiting ang kay syempre president man ay ang mama, so meaning naa jud na iyang mama, so gamiting. Then dayon naisa ka laki nga ni ana siya ay nga kanang ang iya daw mga anak, ang anak daw sa katong nga mama, ang anak daw niya is mga bright daw. So mo to ang katong mama nga president, so kanang kuan kay siya ay kanang proud kay siya kay syempre nay nakaingon nga iyang anak kanang bright, syempre ma-proud jud ka ana. Nya mo to kay pagka kuan ni ana man pud ang mama niya ay nga lagi kanang mura siya in a sense nga ni ana ang mama ay nga kanang lagi bright lagi akong mga anak, pero tamaran daw kuno kay nay mga homework, tamaran daw mo buhat sa mga homework. So mo to ni ana dito ang naka-idea ang laki nga kanang ni volunteer siya ba nga ay kanang ma'am pwede kanang ako lang ang mo tutor sa mga bata kay at kanang wa man daw kuno sad siya buhaton sa gabi bitaw. Then dayon kuan sa daw kanang for extra job lang pud niya ba. Nimo to kay niya na pud ang mama nga sige kanang okay ra ang mama. So nato sila kanang ni agree ra pud siya ba nga pwede tuturan niya ang mga bata kay syempre tamaran sad baya. So need jud og naay mo tutor. Mo to kay ning ana pud ang katong mama ay nga kanang si Moto kay after ana nga ilahang ni okay naman ang mama, so after ana ni si Vicente kay every night na siya nga moadto sa ilahang sa balay sa mga bata, every night na siya nya Moto kay kanang ang parents pod kay ni putra pod sila og trust sa kang Vicente kay makaingon ba sila ni putra pod sila og trust ba kay kanang si Vicente lagi daw kuno kay buutan, gentle ra sad siya sa mga bata nya mga bata pod kay comfortable ra pod daw kuno sa iyaha inana bitaw. So ang parents kay like mura og naa daw si Vicente makakuan sila ba nga dapat walay kahadlukan og naa si Vicente sa ila sa mga bata kay lagi buutan daw. So next is the rising action. So here na part kay
Vicente came earlier than usual. So, ato pag-abot ni Vicente kay gi-put down din sa mga bata ilang mga lessons. Then they tell him nga ana how kanang gi-envy nila ang uban nila classmates kay nay pencils mo to si Vicente gihatagan niya og pencils sa mga kids. Then after kay iya din gisugo si Oscar nga magkuha og glass of water. So here na next is the climax na. So, 'di ba gisugo to ni Vicente si Oscar na magkuha og glass of water. So, while nagkuha og glass of water si Oscar kay gikuptan niya sa ilok dapit ang little girl. Then gipasabak sa iyaha iyaha paa, iyaha lap. Then the girl kept squirming kay she felt uncomfortable ra ba niya. Sige siya lingi-lingi niya. Paglingi niya nakita niya ang nang ni Oscar nga very look so strange nga gisingot. Then nakita niya ang mga mata ni Oscar nga look so weird, very strange. So nahadlok na ang bata. So, next is the falling action. So, here na part is after a short while, kay naa din ang mother sa stairs and in her hand is a glass of sarsaparilla. So, as mentioned earlier, kay ganiha is ang sarsarapila is a tea or herbal na imnon before sa mga karaan. So, mao to na sa stairs ang mother niya. Pagsaka niya, kay nakita niya ang bata nga nasa lap ni Vicente na kept squirming, kept moving, kay uncomfortable kayo. Mo to, nagdali-dali din siya niya. Gikuha niya si ang little girl. Then mo to, lagot kay ang mother mo to, gistorya niya si Vicente, gisagpa niya, and then, gipalayas niya sila balay. So the last part is the conclusion. So after everything katong gisagpa sa mother si Vicente, iya din giligo si ang little girl, then gi-scrub off, then gi-wipe niya gently ang babay ang little girl hangtod malimpyo na siya and change her clothes and then after niya glimpyo sa bata kay iya gisunog tong pencil nga gihatag ni Vicente. So, ang setting sa story is the story happens at the house of the little girl and the little boy. So, symbols. So, there are three symbols na nga naa sa giuse sa story, which is the pencil, light, and shadows. First is the pencil. So, the pencil symbol is kanang mo na ang gigamit sa story nga The Magnificent. And before man jud ang pencil kay like if you have a pencil daw before ma-bribe jud na nimo sa mga classmates ana nga ko'y pencil chu kay niya before man more kay lisod maka-own og pencil. So mo to if maka-own kag pencil makapanghambog na jud ka. So mo tong na-feel sa mga bata. So gi-share to sa mga bata kang Vicente gave them specifically the little girl a pencil. Unya, and that way kay mag-gain jud ni Vicente ang trust sa girl kay they badly want a pencil ra ba kay na-envy sila sa mga ila classmates nga naa. So, mao to gitagaan to ni Vicente ang little girl. And next is the light. Light symbolizes the innocence of the children. And next is shadow. Shadow means like the true intention of Vicente. So this story is a third person point of view and the conflict is man versus man. So ang theme ani is um, a betrayal of trust. So nganong betrayal of trust man kay obviously Vicente kanang para magain niya ang trust sa mga bata iya gihatagan og pencil. Unya after everything gibetray niya ang bata gitake like na jud siya lahi nga intentions. Next is theme is the abuse of power. So obviously kay 'di ba Vicente daw is like trusted man
like siya mo ni offer nga mo tutor sa mga bata. So mo to na good siya, like the mother let him. So kato nga power nga gihatag sa mother sa iya kay iya to like use gi-abuse to niya para ma-take advantage sa mga bata. Maternal protection. So kanang dito maong maternal protection siya kay grabe kaayo kanang grabe kaayo nga giprotektahan gyud sa mama ang babay, ang bata nga babay nga maka-feel jud ka nga kanang dito jud nimo ma-feel nga kanang grabe kaayo ka strong ang mama ba kay gisagpa niya si Vicente, gipapahawa sa ilahang balay si Vicente. So dito jud nimo ma-feel nga kanang grabe kaayo ka kanang giprotect, grabe kayo pagprotekta sa mama sa bata nga babay. Then sa kanang kuan pod trauma and recovery pod kay trauma siya kay because kanang grabe makatrauma sad baya as a mother kay ikaw baya gid ang kanang nisugot nga kanang nagpa-tutor, ikaw baya gid ang nagpakuan nga kanang ikaw baya gid ang ni kuan nga tuturan sila. So grabe jud kaayo siya nga kanang matrauma sad ka ba kay ngano nipot ka og trust sa kana nga laki, then dayon mora na gibuhat niya sa imuhang mga bata nya as ay sa bata pod syempre na trauma pod siya kay tungod sa gibuhat nga di ba comfortable labi kay tong mga bata sa kang Vicente nya mora na ang gibuhat sa iya ha, mora na ang gibuhat ni Vicente sa bata. So nya dayon recovery siya sa part nga kanang grabe kayo nga kanang gilimpyuhan gud pag-ayo sa mama ang babay, gisunog ang kanang sinina niya, gisunog ang lapis. So grabe jud kayo kanang kuan bitaw ang story, like ma-feel gid nimo ang kuan sa mother sa iyang mga anak ug giunsa niya pag kanang giunsa niya nga giunsa niya pagsulbad ba nga ma-feel lang gid sa bata nga kanang walay nahitabo nga kanang ma-feeling ma-erase lang gid sa bata ang nahitabo bitaw didto. So that's it for our report, which is Magnificence by Estrella Alfon. Thank you guys for listening.